sorry, nakalimutan ko prayer meeting pala. Pero yung mga appointment niya, during the week, nakasulat siya. Ganitong oras, ganitong araw, ganitong mga taong kamit ko. Pero yung program para kay Lord, yung Biyernes at Linggo, saka na kung may magpapaalala. Minsan pag inimbitahan pa ni Bishop sa chat, oy, gawin. Buti na lang, kausap ko kagabi, tupupad. Yung kausap ko kagabi sa chat, sabi ko, pambihira kayo. Mga nagpabaptize man naman kayo sa Panginoon, may pinababayaan niyo yun yung kalagayan. Hindi sumagot ng ilang minuto. Nung mag-close na ako ng computer ko, biglang, atin po. Hindi, kasi mahal ko kayo eh. Binigay kayo sa akin ng Diyos eh. Hindi ako pwedeng mag-silent na hindi kayo paalala. Galit man kayo o hindi, at least naibigay ko yung paalala ng Diyos. Alam nyo, ito yung, kung dadamahin yung emosyon ni Haggai dito, hindi ito soft, kundi very hard. Talagang ay! Baka kinakatak niyo yung malalaking bahay na Israelita. Ay, ikaw, ang laki ng bahay mo. Tingnan mo, may kinontribute ka ba sa bahay ng Diyos? Pinuntahan niya lang, siguro yung mga malalaking bahay. That's what I'm thinking. It's only my imagination. Hindi basta sa salita ng salita. Pinuntahan niya isa-isa. Pinatok niya yung malalaking bahay niya. Iba yung mga kayamanan. Nagpayaman ka, pero ang gawain ng Diyos, tinabayaan mo. Hindi yung masamang ginama. Ang kalooban ng Diyos sa iyan. Provided na huwag mawawala sa unang eksena ang Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ang Panginoon. Why? Because the focus of the Israel nation were already in the physical needs and their priority. Na-miss nila ang blessing kasi ang focus nila sa material na. Wala na sa spiritual. Ulitin ko ho. We will miss the secret to God's blessings if your focus and your attention is in the financial matter. Pag nawala na sa spiritual ang focus mo, you will miss the secret to God's blessings. Amen? Remember this. Listen. Hindi lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Si Satanas nagpapalagi para maliligaw ka ng landas. Tama po ba? Matthew chapter 4. Nung sabi niya kay Jesus, dinala niya sa bundok, sabi niya, Jesus, nakikita ba ang yaman ng mundo? Akin yan. Sambahin mo lang ako, unahin mo lang ako sa buhay mo, unahin mo lang ang material na bagay. Liban sa Diyos, ako unahin mo, sa iyo lahat yan. Kaya kung kayo man ay umuulad ang buhay, kahit wala ang pagpapahalaga niyo sa Diyos, I warn you, hindi yan magdadala ng kapayapaan sa buhay mo. Because the true blessings of God add no sorrows to it. Walang kabalisahan ang totoong pagpapala sa Diyos. Hindi ka nga matatakot kung may magnanako sa inyo, kung may manlolob sa inyo. Bakit? Kasi alam mo, umangat ang buhay mo, yumaman ka, pinagpala ka ng Diyos. Bakit? Kasi una siya sa buhay mo. Kaya lahat ng yung pinagpagalan, Diyos ang mag-iingat. Pero pinagpagalan mo to, nakamit mo, wala ang Diyos, bahala kang ingatan mo yan. Dito, sa ating talata, that's why God will shake the nations. God will shake the heavens. God will shake the nations of the earth. What does it mean? God will shake the spiritual things. God will shake the physical things. Lahat ng mayayanig, mayayanig. Kapag ang pinundar mo sa buhay mo, hindi nakapundasyon sa spiritual, it will collapse. It will collapse. Because you miss the secret to God's blessings. Amen? Halos hindi ka na nagpapahinga. Trabaho kalabaw ka. Pero nakalimutan mo ang Diyos. Walang katatagan ang iyong makaabot sa buhay. Yan po sabi ng ating talata, mga kapatid. There will be shaking in the spiritual and physical realm so that the people will know that He owns everything. God owns everything. Inuuna mo sarili mo. Nakalimutan mo yung Diyos pag-aari na lahat yan. Ano sabi sa verse? Silver and gold is mine. Nabasa niyo ba yan? Ang ginto pilak sa Diyos. Pag kinalimutan mo ang Diyos, you miss the secret of His blessings. Siya pala ang pwede magbigay sa iyo ng totoong ginto at pilak. Amen? Ang mauuwi pala sa iyo ay aluminum at tanso. Akala mo, kaya makanana. Kung pala, aluminum at tanso. Dahil nasa Diyos ang pilak at ginto. Hello? Ang totoong pagpapala, nasa Diyos, wala sa atin. Siya ang magbibigay, siya ang nangako nito. Hallelujah. No amount of our effort to improve our lives will come
to establishment. It will come to nothing, mga kapatid. Lahat mauuwi sa wala. Lahat mauuwi sa wala. Lahat mauuwi sa wala. Kapag nakalimutan natin ang pagkilala sa presensya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, at sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Lahat mauuwi sa wala. All the blessings that we need are all in the hands of God. And He promised to bless His people all the days of their lives. But we should understand that His blessings has secrets in order for you and me to be really blessed. Put Him first, do His will, acknowledge Him. You will experience the secrets of God's blessing. Pinapauna niya sa atin ang kanyang kaharian. Kasi pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang doon ang kailangan mo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Hindi naman sinabi ng Diyos, unahin mo mga pangangailangan mo eh. Ang sabi ng Biblia, unahin mo ang aking kaharian. At lahat ng pangangailangan mo, idaragdag na lang. Amen? Lahat ng pangangailangan natin, it will be a bonus to us. Bakit? No struggle, you will have all your needs. Ang Diyos ang magbibigay nito. Ang Diyos ang magdadala niya. Kahit uwak, pwede niyang utusan para imit lang ang needs mo. Kahit babaeng palo, kaya niyang gamitin para lang imit ang needs mo. Amen? Kaya niyang buksan ng langit, patiin ng dagat para lang imit ang needs mo. Kung uunahin natin ang Diyos, mabubuhay tayo sa kanyang kalooban. At lagi natin siyang i-acknowledge sa lahat ng araw at aspeto ng buhay natin. The secrets to God's blessings will be released to us. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. This message. We miss the blessings of God when we fail to put God's purpose, priorities, and plans first in our lives. We miss God's blessings when we fail to remember God's will, God's work, and God's ways in our lives. And thirdly, we miss God's blessings when we fail to recognize God's place, God's presence, and God's power. Sabi mo sa katabi mo, God promised you to be blessed. God promised you to be blessed. Pinangako ng Diyos yan, mga kapatid, na ikaw ay pagpapalain. In your coming in and in your go out. Sa iyong pagpunta sa baryo, sa bayan, sa lungsod, at sa ibang bansa. Pag binasa niyo ang Deuteronomy, chapter 1, hanggang 15, sabi ron, lahat ng sa iyo, lahat ng mga mahal mo sa buhay, lahat ng mga tinatangkilik mo, God will bless. Yan ang pangako niya. If we will obey. That's the secret to God's blessing. Obedience. Unahin natin siya, mamuhay tayo sa kanyang kalooban, kilalanin natin siya, He will surely bless our lives. All the days of our lives. Amen? Ano sabi ni David, Psalms 23 verse 6, surely, your goodness and your mercy will follow all the days of my life, of your life. And we will dwell in His house forever. Tumayo tayo.